kung gusto mo nang magtanong about the debut single of Party. Hi Hannah! First, congratulations. Anong feeling? Kasi yun nga, alam ng mga tao na puro OST yung ginagawa mo lang. Then ngayon, meron ka ng single, then may contract ka pa sa GMA Music. Sobrang nakaka-flatter, sobrang saya, as in mixed emotions po talaga hanggang ngayon na ito po yung ginagawa ko ngayon dahil sa debut single ko. I'm so happy, beyond happy po, na sa ganitong klaseng blessing na natatanggap ko. Actually, naiiyak ako. Pero, ayun, parang sobrang excited ako for this one kasi nga, ayun, puro OST po yung kinakanta ko dati. Nakilala ko as OST Princess ng mga kapuso. And ngayon, masaya ako na ginamit ulit nila yung single ko for Hiram na Anak as their theme song. So meron na ba siya ngayong music video? Meron na bang ginagawa or na-release na siya? Yung music video po is i-release 4 p.m. So ilang minutes na lang. Of course, I worked with Bakunawa Production. Yes. Kailan lang ba yun? Parang 3 weeks ago ko po ginawa. And can you give us yung flow or gist nung sa video kung paano ginawa? Parang yung character ko dun is, I'm an artist. Like, nagsushoot ako and then there's this guy na sobrang close ko, pero hindi kami girlfriend-boyfriend. Sobrang close ko lang siya. And parang sa kanya ko dinededicate yung song. Okay, thank you. Congrats. Thank you. Question. Bix, you have a question for her. Question po. Hi Hannah. Hello po. Can you share with us a little background lang? How did you start? Tapos if music is a big part of your life growing up. Mga ganun. I started po yung career ko dito sa GMA nung nanalo po ako last 2014 sa Bet ng Bayan. And part na po talaga yung singing yung music sa life ko since I was like 3, 4. Yun po yung sabi ng mom ko. Doon niya po na-discover yung talent ko sa singing. As in, ako daw po yung nagpupush na, Mama, sali ako sa ganito. So, passion po talaga. Kaya, lalo ko pong inaalagaan yung singing career ko ngayon kasi sobrang love na love ko po. Pero sa family nyo, ikaw pa lang yung unang singer, legit. Yes po. Kasi parang hindi po natutukan siguro ni Mama yung mga kuya ko. And then since ako lang po yung babae sa aming magkakapatid, sa akin po na-focus yung attention nila. Nag-vocal training ka ba? Meron ka bang ganun? Yes, my first voice lessons po was when I was around 7 or 8. And then, nagko-continue pa rin po hanggang ngayon. Kakatapos ko lang po last year lang po yata yun yung last ko pong voice lesson. And since nandito ka na sa music scene, paano mo gustong makilala or maiba doon sa other artists ng GMA? For me kasi mostly puro birit-birit na lang yung naririnig nila na parang na-amaze sila sa pag bumirit na yung singer. Ako gusto kong maiba in a way na may puso yung pagkakakanta ko na kahit hindi ako bumirit, mararamdaman ng mga taong nakikinig. So, yun po ang gusto kong kakaiba talaga na not just hitting the high notes, not just doing the styles, the runs. It's about the heart po. Yun po ang importante for me. And last na lang, ano yung mga songs na usually na pinapakinggan mo or nasa playlist mo? Sa ngayon po, mas po yung mga 90s songs eh. Sa ngayon po, yun po yung lagi kong pinapakinggan. Parang ang sarap lang makinig ng mga throwback songs. Thank you. Hi, Hannah. Actually, I have a different question, pero since nabanggit mo you listen to 90s songs,
ano yung mga favorite songs mo? And si Bitoy, di ba, 90s siya sumikat. So do you also listen to like yung mga MTV niya, like the music Tagalog version? Well, ito, late 90s siya, I think like 99 ba? Itong song ni Diana Ross, na Touch Me in the Morning. Isa yun sa favorite ko. Tao po ba yan? 80s siya, alam ko eh. So, Fantasia. Diana Ross. Ang alam kong song ni Fantasia is I Believe. Right? Which is kinanta ko rin during Bentang Bayan semifinals. So did you take any voice lessons, and what's your like practice in keeping your voice in shape? Ang first ko po talagang naging teacher sa singing is yung mom ko. Parang sa house lang po, and then na-realize niya na kailangan ko pang matuto ng mas marami. So in-enroll niya po ako when I was 7 sa voice lesson, and then matagal-tagal din po bago nasundan yon. Nung pumasok na ako sa GMA, yun na po yung next na voice lessons ko. Siguro naka-4 na coach po ako or 3, parang something ganun. And your question is, anong practice? Yeah, ginagawa? Like, do you drink salabat or... I used to, pero hindi na ngayon. Tinitake ko yung Pepa ko pag pag yung hindi okay yung throat ko. And then, rest lang po talaga. Though hindi talaga may iwasan na minsan kulang-kulang yung tulog. Pero, importante din, of course, yung practice talaga as in, kantahin mo siya out loud. Hindi lang yung sa isip-isip lang na, okay, kaya ko na to, without doing it live. So, yun. Do you also play any musical instruments? Right now, I'm trying to learn how to play the guitar. Pero frustration ko is drums, so I don't know what to do. What to do first. Thank you. Thank you. What's the number 1 song? Hi, congrats, Hannah. Since you released your latest single, may plans din ba in the next coming releases mo na mag-change ka rin ng genre of music mo or mag-stick ka sa ballad talaga? Sa ngayon, wala pa pong napag-uusapan for the next one. Pero ako po, open po ako sa kung ano man po ang ibato nila sa akin. Ganun po. Syempre, ayoko naman na parang, alam mo, iisa lang yung naririnig ng tao sa akin. Gusto ko yung masasabi nila na, ay, okay din pala siya pag ganitong genre. Okay din pala siya pag ganito, kahit hindi siya bumirit. Yun po yung gusto kong maging impression ng mga tao sa akin na hindi lang ako nagsistick sa iisang tunog. Do you also compose songs then? Hindi ko po talent ang mag-compose. Pero tinatry ko po. Mali natin, one day, biglang may composed na po na song si Hannah. Last na lang, sino yung mga musical influences mo and sino yung mga idols mo when it comes to music genre din, local and international? Local. Sabihin ko, ang ina-idolize ko po talaga these days ay si Morris. Iya pa. Okay lang po ba? Okay lang po ba yun? Sino nga? Si... Morrison. Okay lang. Sorry po. Hindi. And then, international po, Ariana Grande, Beyonce. Yun po, sila po yung inspiration ko po. Thank you. Hi, Hannah. Congratulations. Thank you. Pero hindi naman to yung first time mo to record, di ba? Maraming best ka na. But yung song, this is your first original song, tama? Yes po. Nakailang team song na rin po kasi ako sa GMA. And then, parang ito po yung masasabi ko pa talaga na song ko. What's the difference? Yung sa pakiramdam, yung ba kinakanta mo ito yung bagong kanta mo na ito ngayon, tas compared to dun sa mga previous recordings mo?
kakaiba talaga siya sobra kasi yung feeling na sobrang excited ka, na naiiyak ka, na parang hindi ako makapaniwala that time na nasabihan ako na, Hana, we are planning to have this, ganyan to do. You're single na, magre-record ka na. Parang feeling ko, first time ko ulit kumanta ng pang-team song or mag-record ng for whatever. Ayun kasi parang andun yung feeling na nasanay ako na team song lang yung lagi kong nire-record, maririnig ko sa TV, okay, yun na yun. Pero kakaiba din yung pag sinabing for my single kasi dream ko po talaga yun as a singer na magkaroon ng sarili kong song. How about an album? Kasi meron ka ng one original single. May plan ba to make it Hopefully, hopefully with GMA Music magkaroon din po. Ayun, dream ko rin po talaga yun. Yun yung pinaka, one of my biggest dreams, magkaroon ng album and sariling concert. Pagkatapos mo ma-achieve yung getting an album and then, nagko-concert ka na, di ba? Tama ba? Or hindi pa? Wala pang major concert? Wala pa. Okay. Ayun. After mo ma-achieve yung concert and then an album, meron pa bang other dreams aside from, those? The rest po is for my family and for personal na po. Like, makapagpunda, magkaroon ng sariling bahay. Yun po yung isa sa pinakapangarap ko po talaga sa life ever since. Medyo backtrack lang. What made you fall in love with music? Kailan to? Kailan nagsimula na parang, ay, gusto ko talaga maging singer, gusto ko kumanta? Sa totoo lang po, ang unang-una ko pong talent daw is dancing. When I was 3 years old at fiesta sa barangay namin, hindi daw po talaga ako nahihiya na sumayaw ng solo. Tapos bigla na lang, nag-start siya noong kindergarten yata ako na parang nag-honor kasi ako, nag-top 1 ako. And then, sabi ng mga sisters daw na, sayang kasi mahiyain, matalino pero mahiyain. So hanapan natin ng paraan para ma-develop, para ma-expose. Tapos nag-karaoke and then na-discover nila na kumakanta na nga ako. So doon po nag-start and then ako din, naramdaman ko rin na oo nga, gusto kong kumanta ng kumanta. And I'm so blessed din na meron akong pamilya na suportado ako, na hindi ako pinabayaan. Can you remember yung pinakaunang song na kinanta mo na sa tingin mo parang, uy, ang daming, this girl, marami nagsabi na this girl will go places. Yung mga ganun. This girl is on fire. Ano ba? Ang hindi ko kasi makalimutan na song na tinuruan ako ni Mama is song ni Miss Lea Salonga, yung version niya ng The Journey. Yun po talaga yung lagi kong kinakanta pag may program sa school, ganyan. Sample daw. Sample ng chorus. Okay. What a journey it has been, in the end it's not inside, but the stars are out tonight, and they're out to guide my way. Hey. Thank you. Thank you. Thank you po. Congratulations, Hana. If given a chance to collaborate with Morissette Amon, anong kanta ito? Kahit anong kanta po. Basta with Morris. Anong kanta ang gusto mo sa kanya? Oh, sorry po. Song na Gusto mo mag-collaborate kayo? kanta ni Morissette. Of course, yung akin ka na lang. Okay. Ayan. Pasado. Kasi gusto ko ganda kasi. Okay, sige. Akin ka na lang, akin ka na lang, ang dinadasal sa araw-araw. Thank you. Next question kay Biggs. Nagulat siya. Pass the ball. Pass the Oo, ball. kasi ang ganda-ganda ng boses mo. How do you take care of your voice ba?
Sa totoo lang po, matigas po yung ulo ko. Kung si mama po ang magsasalita, matigas po ang ulo ko. Kasi pinagbabawalan niya po akong mag-sweets. Pero favorite ko po kasi talaga ang sweets. Pero as much as possible po, yun po yung tulog po talaga ang kailangan. Kasi na-notice ko rin po na pag nag-less than 5 hours po yung tulog ko, as in, hindi niyo po ako maaasahang humirit ng humirit. Kaya pala di magandang boses. By the way, since mataas yung boses mo, may mga kanta ba na hindi mo kaya or parang nililimitahan mo or ayaw mong kantahin? May mga songs akong kinatatakutan. Like dati naging sakit ko yung pag kinanta ko to sa like singing contest, pag pumiyok ako, hindi ko na siya kakantahin. Ganun yung thinking ko dati. Pero na-realize ko na pwede pa palang ma-improve ko, like in a way na magpa-practice ako sa bahay, everyday hanggat maaari. Pa-practice ko lang hanggang sa ma-master ko, and kumbaga hindi ko na-expect na kaya ko pala siyang abutin ng ganun kataas. Kasi pag pakikinggan ko lang, parang, ay, ang taas naman, hindi ko kaya. Pero pag pinractice, makukuha mo rin. Since nakilala ka sa mga OST ng mga kampong sa teleserye, ibibigyan ka ng chance na kantahin ang isa sa theme song ng mga teleserye ngayon ng GMA. Ano yung sa mga teleserye ngayon gusto mong kantahin? Ang dami kasi Sa Haya. Si Yaya. Parang gusto ko yung inagaw na Between. Hindi ko alam bakit. Kasi di ba? And Sahaya, ano ba yung song ng Sahaya? Hindi ko maalala. Pero bagay ka dun sa inagaw ng Between. Nag-guess ka na ba before? No? Hindi pa po. Kasi di ba about singers? Singing. As a performer, how do you deal with good audience? Ako siguro dead lang. Or challenge po yun para sa akin, like parang hindi sila makikinig sa akin. Like kung kumakanta ako in front of them, hindi sila makikinig, dapat kunin ko yung attention nila. Yun po yung challenge for me. And kung through social media lang naman po na comments, like for me, they have their own opinion din naman po. So okay lang. Pero nakaranas ka na before na habang nagpe-perform may nang babastos? So far, wala pa naman po. Okay, buti yun. And ano yung kanta ng puso mo ngayon? Wala akong maisip. Puso mo ngayon. Ano? Never enough. Clean ka na. Never enough. Never enough. Yung pala yun. Ewan po. Wala po eh. Wala akong maisip. Pero nasa isip ko po, pumasok po sa akin ngayon is yung I'll Never Love Again ni Lady Gaga. May hugot? Hindi naman. Parang na-LSS na siguro ako. Parang love ko yung song. Akala ko ayaw mo na umibig ulit. Hindi naman. Okay, thank you and congrats. Ang susunod na magtatanong ay si Jane. Basta,